1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, have a blessed Sunday sa ating lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, may chika ako sa inyo. So, kanina, yun nga, bumili nga ako ng barbecue. Tapos may dumating na nakamotor. Grabe, ang panalo ng itsura at nakakaloka. Tapos, alam mo yon, parang pag tinititigan mo siya, para siyang si Mario Mori. Oo, ganun yung nagiging dating niya. Sabi ko, in fairness, ang gwapo. Tapos, yung sumakay uli siya ng motor niya, alam mo yung mararamdaman mo na sobrang lakas nung kanyang mga hita, yung kanyang mga legs, yung sobrang strong, ganon. Sabi ko, ay, panalo ang kagwapuhan ng lalaki to. Nakakaloka. Anyway, so yun. So, ayun yung nakita ko kaninang umaga, yung lumabas ako. Sabi ko sa inyo, masamang lumalabas kasi marami kang nakikita. Charot! Pero eto, syempre gusto ko din magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. And then, of course, shoutout kay Christine Ann Perez na laging nagmamaganda ang beauty. Sabi niya, pambinibining Pilipinas. O, di ba? At hindi lang yan, syempre, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat, guys, sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At syempre, sa makasolid na makamamasam na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, ito nga, supranational magi-start na sa July 13. Yes! Be ready dahil simula sa July 13 ay mag-start na ang supranational. Ang kanilang arrival registration ay mula sa July 13 and 14, and then ayan na, orientation day naman nila sa July 14, tapos official photoshoot naman sa July 16 hanggang 19, 22 naman filming, and then kung ano-ano pa mga etc. Sa totoo lang wala masyadong ganap. Pero ito yung mga dapat nyong abangan. Sa July 28, Supra Model Year Event. Tapos preliminaries sa 28. Then 29 naman National Costume. And then 30 National National Director Meeting. And 31 ang kanilang final show. Ayun. So, ayan yung schedule ng Supranational. Yung event daw ng closed door interview signing ceremony, ayan, hindi pa daw naka-activate yung schedule. So, abangan natin. So, nakakaloka, no? So, wala masyadong eksena ang supranational. Parang pinapunta lang nila doon yung mga kandidata na mag-photoshoot at maglakad na maglakad. Ayun, mga ganon. Pero, syempre, supportahan natin ang ating pambato at excited na ako, syempre, kay Katrina Ligado. At wish all the best sa lahat ng candidates na magko-compete dito sa Miss Supranational. So, laban niya. Di ba? So, hindi ko alam kung bakit walang eksena masyado ang Supranational. Lagi-lagi naman, no, taon-taon. Wala silang masyadong ganap, wala silang masyadong paandar. Ganun lang. O, di ba? But laban. Anyway, so para sa sumunod natin, chika, Miss Earth winner. Ano masasabi mo sa beauty niya, Mama Sam? At tingin mo kung lalaban daw ba ito ng Miss Grand or Miss Universe, mananalo kaya? Well, lang masasabi ko sa Miss Earth, ang ganda-ganda niya. Sobrang parang, alam mo yun, queen na queen yung dating. So, ang ganda ng ayos, ang ganda ng mukha, maganda siya, sa madaling salita, Reyna. So, yun naman ang gusto ko dito sa Miss Earth Queen. Very queen talaga. So, I'm happy dahil
alam mo yon, nakakakuha ang Miss Earth ng ganito kagagandang mga winners nila at para sa akin, bongga dahil may quality at talagang, alam mo yon, queen. So sabing gano'n kung sasali daw sa Miss Grand, mananalo daw ba? Hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Depende sa ipapakita niya kay Mr. Nawat at kung magugustuhan. Tapos sa Miss Universe, ganun din. So para sa akin, tama na talaga ang Miss Earth dahil lumabas talaga yung pagka-reyna niya. Diba? So yon. So okay na sa akin dyan na maging Miss Earth siya. Pero sa beauty niya, na-appreciate ko dahil sobrang ang quality ng pagiging reyna niya. Diba? So, yon. So, congratulations. At job well done, Miss Earth. O, diba? Nagkaroon kayo ng reynang ganito. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, dapat bang katakutan ni Katrina Ligado ang pambato ng Thailand ngayon dito sa Miss Universe, sa Miss Supranational? Well, ang masasabi ko kay ay parang nag-iba yung itsura niya. Oo. Parang hindi na siya yung katulad ng dati na, alam mo yon, na sobrang rampadora, sobrang eksenadora, na alam mo yon, na talagang grabe kabog ng kabog. Ngayon parang, ewan ko, iba yung nakikita ko sa kanya. Hindi ko nakikitang mananalo siya or hindi ko nakikitang magiging reyna siya. Ang laki ng pisngi. So, di ba? Parang nawala yung ganda ni Ai. Hindi ko alam kung nag-asawa na ba siya dahil pwede naman ang married woman dito, di ba? So, parang napaglipasan na ng panahon. Pag titignan ko siya, parang putok na putok yung pisngi niya, yung magkabilang pisngi. Parang nawala yung Ai dati. But, tingnan natin kung kakabog ang beauty niya. Pero ngayon, sa itsura niyang yan, I think, semifinals lang ang marating niya. Sabi ko nga, baka siya yung maging Miss Universe Asia. Yung parang maging top 10, hindi na makarating sa top 5. Di ba? And then, tignan natin kung anong ipapakita niya, kung magta-transform pa ba siya. Kasi sa 13 pa naman sila aalis. So, mag-i-start ng competition. So, sa next week pa, may 1 week pa silang preparasyon. So, abangan natin yan. But for now, ang masasabi ko ay hindi ganong kaganda si Ai ngayon. Diba? Hindi katulad ng mga past year na talagang masasabi ko. Kung ganon yung itsurang makikita natin sa kanya, ay katatakutan ko siya. Diba? So, yun. But good luck and wish all the best para sa pambato ng Thailand sa Miss Supranational. Ayan. At para naman sa sumunod natin, chika, MGI All-Stars, pinagkaguluhan sa kanyang pagbabalik sa Colombia. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Ang masasabi ko, ang dami din palang bakla sa Colombia na halos mamatay-matay sa beauty pageant, di ba? Imaginein mo, pagdating niya talagang dinubog siya ng ganyan. So, syempre, pride nila yan. Alam naman natin ang Colombia, bihira lang naman silang manalo talaga sa beauty pageant. Pag nanalo sila, parang piling-pili at bilang na bilang, pasa kamay mo yung mga winners nila. So ako, para sa akin, naiintindihan ko kung bakit sila proud dahil siguro, 'di ba, yung suporta din na ibinigay ng Colombia sa pambato nila at naniniwala talaga sila kay Vanessa na kaya nitong manalo. Kung tayo nga, unang kita pa lang natin kay Vanessa, parang feeling natin ay winner na. So ganun din sila. So naiintindihan ko yung pride ng Colombia na happy sila at congratulations, di ba? So, yan. And then, sabing ganon, tingin mo ka daw ba na mananalo uli itong si Vanessa sa second round ng MGI All-Stars? So, depende yan sa magiging laro niya. Depende kung kaya niyang i-compete uli ang Colombia ng todo-todo. Pero kasi, ang advantage sa kanya, alam niya na kung ano ang merong laro dito sa MGI All-Stars. At parang feeling ko, mas malakas sila ngayon dahil sa suporta. Nakita naman ninyo yung dumumog sa kanya, di ba? Parang dito napatunayan, marami talaga sumusuporta sa kanya. And then, yung support na yon, ayun yung magbibigay ng lakas para sa laban niya dito sa second round ng MGI All-Stars na magaganap na this coming December. And I'm so excited kung ano ang transformation, ano ang pagbabago na makikita natin dito kay Colombia. Syempre, nandoon niya na willing to get the second crown, di ba? Yung second title para sa kanya. And of course, another $100,000, di ba? And then, of course, kukunin niya yan yung sunod-sunod. Pero,
depende sa makakatapat niya, maaaring maligwak na siya sa second laro pa lang or hindi na siya makarating doon sa third round. But malalaman natin yan very soon kung ano nga ba ang mangyayari. Ang pangit lang, no? Kasi di ba parang siya dapat yung magpuputong ng corona. Pero walang magpuputong ng corona kasi siya mismo ay kandidata. Kaya lang, ang advantage lang sa kanya, matik na siyang pasok sa semifinals. Di ba? At ayun, nakakaloka. So, abangan natin kung ano magiging eksena niya, kung ano ang magiging laro niya. Ang hindi ko lang alam, kung pagdating ba sa semifinals ay, halimbawa sa prelim, maglalaro pa rin ba siya? Or lalakad pa rin ba siya? Or hihintayin niya na yung coronation night tapos announcement na, di ba? So, yun yung mga abangan natin. Ang mga magiging excitement sa magiging laro dito sa MGI All-Stars sa next edition nila, di ba? So, bongga yan. Abangan ninyo yan. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam ayaw ding magpakabog pambato ng Cambodia dito sa Miss Supranational. So, tingin mo may laban ba ang Team Cambodia? Maganda si babae, tapos gwapo si lalaki. Kaya lang, ang tanong ko, baka puro posing lang sila, di ba? So, yun. So, depende. So, maganda yung pinapakita ng Team Cambodia kasi talagang, alam mo yon, may mga photoshoot sila, tapos magaganda yung mga styling para silang lalaban ng American Next Top Model. Tapos yung lalaki, very ano yung dating sa akin boy next door, gano'n, na parang parang dancer, charot. Parang magiging backup dancer, ganon. So, depende sa magiging laro ng Cambodia, di ba? Depende sa ipapakita nila, depende sa makikita natin. So, magtiwala na lang tayo sa laro nila, and good luck kung makapasok nga sila sa semifinals. But nakakatuwa kasi 'di ba, pinaghahandaan talaga ng Cambodia. Kung maingay ang ibang country, maingay din sila, 'di ba? So, bigyan natin ng highlights. Kawawa naman kasi parang parang walang pumapansin. So, gusto ko lang din iparating sa inyo na ito ang Team Cambodia na talaga namang lumalaban din. So, good luck sa kanila, no? So, para sila mga backup dancers sa itsura nila. Charot! So, yan! So, malay ninyo, magwagi sila ng bonggang-bongga. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, si Dom Corilla. Candidate sa Century Super Bowl. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay bongga. Nako, mananalo yan. Kasi alam naman natin tong si Dom, Diyos ko Lord. Kung makikita nyo lang si Dom, sobrang tangkad, sobrang ganda ng katawan. Pag niyakap mo siya, parang ito malaki na yung katawan ko, pero pag niyakap niya ako, sapong-sapo niya talaga ako. Yung alam mo yung sapong-sapo, yung nahag kanya ng bonggang-bongga. Yung parang siyang kumot. So, yes, I'm so excited. Sabing ganun, downgrade daw ba? Bakit naman magiging downgrade? Ibang challenge naman tong Century 2 na Super Bowl. And parang feeling ko ay challenge. So, syempre, they are looking a cash prize. Di ba? So, yun. So, sali lang ng sali. Kasi, syempre, may cash prize dyan. 100,000 din yan. Diyos ko naman, kung kaya naman nilang manalo, why not? Coconut, di ba? Kung si Kurt Vonnegut nga, sumali nung nakaraang taon siya, nanalo, di ba? Si Kurt Vonnegut ang reigning king, di ba? Tapos, sa babae, nakalimutan ko kung sino yung sa babae. And then, ayan. So, tingnan natin, di ba? At, syempre, hindi lang si Dom ang sumali dyan. Kahit si, Ana Valencia. Yes. Ay candidates din dyan ang first runner-up sa supranational. So, sumali din si Ana Valencia bilang kandidato dito, kandidata dito sa Century 2 na Super Bowl. Yon. So, bongga at winner din ang body niya. So, parang feeling ko mananalo. Kasi, in fairness, ang sexy niya. So, good luck sa kanilang dalawa ni Dom. Si Ana at saka si Dom. Ayan, good luck sa kanila at laban niya ng bongga-bongga. And then, I'm so excited. Excited ako dahil, alam mo yun, may laban naman sila. Di ba? Ewan ko kung ito mas may excite ka sa sumunod natin, chika. Mr. Supranational Hotfix. First hotfix, laglag si Philippines. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Dahil ang sa top 5 nila ay si
Chile, si Dominican Republic, Thailand, Mexico, and Venezuela. So, Mama Sam, tingin mo, hindi nga ba aabot si Felipe sa top 5 ng Mr. Supranational? Nakakalungkot naman. So, yon. Pero wala akong magagawa. Hot picks nila yan eh. First hot picks yan ng Sash Factor. So, ako para sa akin, ayun yung nakikita nila. And then, in fairness naman sa pambato ng Venezuela, akala ko nga si Dome eh. Oho. So, yon. So, guwapo. And then, ako, naniniwala ako na naganda naman ang pambato natin na si Felipe. And then, ayun nga, si Thailand nasa top 5. Expected natin yan. Expected ko nga number 1 pa si Thailand eh. So, hindi imposible si Thailand na makipaglaro talaga ng bonggang-bongga dito sa Mr. Supranational. Dahil alam naman natin na malakas talaga yung pambato nila at parang uncle ang dating sa akin. So, yun. So, ganda ng katawan. Tapos, alam mo yun, very strong at ready. So, yun. So, third runner-up ang tansya nila for now. Pero ako, it's a prediction pa naman. First prediction. So, hindi pa yan yung final prediction. So, pwede pang magbago pag dumating na silang lahat doon. Ako para sa akin, si Felipe, so isa siya sa mga may tuturin ko din malakas na kandidato dito sa Mr. Supranational. And then, I think kailangan lang natin gawin ay magtiwala. Magtiwala sa ipapakita niyang laro. Magtiwala sa kakayahan ng ating pambato. And then, nag-training naman siya ng bonggang-bongga. For sure, may ipapakita siya dahil naghahanda, di ba? So, yun. So, ako, may laban. May laban pa rin ang ating Felipe. At may tiwala ako kay Felipe na, ay nako, Diyos ko Lord, magugustuhan niya ng organization. So, wish all the best para kay Felipe. Ang gado-gado pa naman ng katawan ni Felipe, no? So, sana wag ma-Felipe. Charot! So, yan. So, laban lang Philippines. And then, of course, naglalabasan na nga yung mga prediction. Prediction is a prediction. Pero, first prediction pa lang naman yan. So, magkakaroon ng second, third, di ba? And final prediction. So, abangan natin kung ang Sash Factor nga ba ay mailalagay nila sa top 5 or number 1 spot nila si Philippines very soon. No? Di ba? So, yun. So, okay lang yan. Laban lang. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama sa Michelle D, may pag-asa kayang sumali sa Reyna Pilipinas. So, anong chika mo dito? Alam nyo, sa totoo lang, si Michelle D, so hindi ko naman nakikita na parang sasali siya this time. So gusto natin, di ba? Pero aminado naman si Michelle D at sinasabi naman ni Michelle D, kung meron siyang sign na nararamdaman at parang feeling niya, ito na yung panahon na para sumali siya, ay sasali siya. Pero depende, depende sa sitwasyon, depende sa pagkakataon kasi syempre Michelle D naman to, ayaw naman yung masayang yung laban niya ng ganun-ganun lang. Syempre kino-consider naman niya. Pero ang tanong ko nga sa inyo, tingin ba ninyo dapat nga pa bang sumali si Michelle D sa Miss Grand International or sa Miss Grand All Stars? So, lalo na ngayon, ang dami naman nagpapasukan na project sa kanya. Bakit pa siya sasali, di ba? So, para saan? So, yun. So, pero, abangan natin in the future kasi tulad nga na sinabi ni Michelle D, kinukonsider niya ang pagsali sa Miss Grand. But, hindi niya lang alam kung kailan at kung matutuloy ba to ng bonggang-bongga. But tiwala, malay ninyo, in the future, makita natin ang Michelle D sa Miss Grand and Philippines o sa Reyna Pilipinas. So, yan! So, ang swerte nila pag sumali si Michelle D. Ayun lang yung masasabi ko kung sasali nga ba. Di ba? So, yan. So, swerte nila. Pag sumali si Michelle D, ibig sabihin nun ay winner na. Di ba? So, basta laban lang at magtiwala tayo sa mga proseso na mangyayari sa magiging desisyon ni Michelle D very soon. Diba? So, laban lang yan. So, huwag tayo masyadong basta tiwala lang. Pero ito ang sumunod na chika, deklarasyon na siya na ang susunod na magiging Miss Universe. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay winner, di ba? So, Bea Milan Windorski kanina nga ay mga naglabasa sa social media yung kanyang mga video na ang sinasabi niya siya daw ang next Miss Universe. Di ba? So, yun. So, ako masasabi ko,
kumpiyansa siya at confident naman talaga ang lola mo at malakas naman talaga ang laban. So, sabi ng ganon, i-manifest mo yan ng bonggang-bongga. So, maaga pa lang i-manifest mo na siya. Maaga pa lang i-declare mo na, di ba? So, syempre, napapanood yan nila Raul. Ang tanong, ano kaya reaction nila Raul dyan? O, di ba? Kasi, di ba sabi niya, I'm your next Miss Universe. Nagtaas kaya ang kilay ng mga taga Puerto Rico, di ba? At saka, ano naman ang reaction ng syempre nila Miss Colombia at saka nila Miss Venezuela o yung mga Latina na makakalaban niya dito. Yung mga kandidata na, o sige, na makakalaban dito ni Bea Mila-Windorski sa announcement ni Bea na I am your next Miss Universe. O, di ba? Syempre naloka sila. Parang, sige lang. So, itong ang tawag na paghahamon, o, di ba? Matapang talaga si Bea Mila-Windorski para sabihin niya siya na ang susunod na Miss Universe Philippines, Miss Universe natin, di ba? So, matapang talaga si Bea Mila-Windorski para i-announce yun nga na siya na ang susunod na Miss Universe. At eto, syempre, yung reaction dyan ng mga kalaban niya, for sure, nagtaas ng kilay sa kanya. Pero, syempre, abangan natin kung ano ang ipapakita ni Bea Mila-Windorski. Bakit naman si Pia Wurtzbach, di ba, sinabi niya rin, I am your next Miss Universe. At kahit si Catriona Gray, kumpiyansa din siya sa sarili niya na sinabi niya na siya daw ang susunod na Miss Universe. And then, walang masama sa ipinakita ni Bea Mila-Windorski. Kung kumpiyansa naman siya na makukuha niya ang corona ng Miss Universe, why not coconut? Basta wag lang dadayain. Diba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.